makahinto. Amen? Siya po ay nagpadala ng angel para kami ay makarating dito. Thank you, Lord. Praise your name. At purihin ng Panginoon. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, good morning. Amen, no? Praise the Lord. At kita-kita na naman tayo dito. Sabihin muli sa katabi mo, nagagalak ako, nakita kitang muli. Parang malungkot ka. Glory to God. Amen, no? Praise the Lord. Sabi nga, pang ilang linggo na ba ito ng February? Pangatlo na? Pangatlo na, no? Isang linggo na lang. Tapos na naman ng February. March na naman. Pasko na naman. Glory to God. At hindi, bago yan, mag-anniversary muna sa Tibagan, no? Nakikilang taon na ba ron? Mag-aapat na. 3. Pinapabilis ko. Glory to God. Amen. So, sabi nga natin, ang series natin for this month is all about love because this is love month. No? Nung first week natin, we talk about the love of God. And then last week, we talk about the love for our spouses. Amen. But before that, sabi mo muna sa sarili mo, ako ay blessed, ayokong ma-stress. 1, 2, 3. Tignan mo kay katabi mo kung na-stress ka na. Na-stress sa katabi. Okay, 2024, the year of answered prayer. May nasagot ka na bang prayer? Yan. Mula noong January 1 hanggang ngayon, meron na ba? May naramdaman ka na ba? Meron ba? Amen. No? So, sabihin natin, pag-pray natin, pinag-pray natin, yung ating nasa prayer points, masasagot lahat yon at higit pa ang ibibigay ng Lord bago matapos ang 2024. Okay? This is real. This is the symbol of real love, the cross, because pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Okay, ang tanong, ito naman ang topic natin ngayon, family. Kasunod to nung nakaraan, spouses. Ngayon naman ang tanong, bakit ba may magulong pamilya? Bakit ba nasasaktan mo yung mahal mo kahit ayaw mo namang saktan? Ayan. O sino rito ang nasasaktan ng mahal nila kahit ayaw nilang saktan? Indirectly or intentionally or not intentionally. Tama ba? Yung mga nagmamahalan, nasasaktan mo ba yung mahal mo sa ayaw at sa gusto mo? O, para nakatingin kayo lahat sa akin. Ano? Tama ba? Hindi. Tama, di ba? Kahit ayaw mong saktan, nasasaktan mo. Minsan naman, sinasadya, minsan hindi. Nasasaktan mo. Kahapon lang, nasaktan ko sa siguro masakit yun. Pero hindi ko naman talaga gusto. Meron siya meron dapat akong isave na isang picture. Akalain mo na shutdown ko yung laptop. Hindi ko na-isave. Sabi ko, gustong-gusto niya yung picture na yun. Sabi ko, ano ba naman niya? Bakit na-shutdown ko? So, minsan ganon. Ang tanong, bakit may magulong pamilya? Dahil sa mga sakit-sakit na yan, nagkakagulo ang pamilya. Tama? Nagkakagulo sila. Tandaan natin, the family is under attack. Okay, balik tayo. Sabi nila, sa mga nag-aral ng araling panlipunan, may araling panlipunan pa ba ngayon? Pero ba? Okay, sabi doon, the smallest form of government, yung barangay. Naalala niyo sa mga nag-aral? Barangay. Pero ang totoong smallest form of government, family. At ang family niyan, ang nagtatag niyan, ang Panginoon mismo sa Garden ng Eden. Siya ang nagtatak ng family. Kaya lang, the family is under attack. Napansin niyo kasi pag may magulong pamilya, asahan mo may magulong community. Tama ba? Saan ba nagsisimula ang mga drug addict? Sa bahay. Di ba? Saan nagsisimula ang mga magnanakaw? O, ba't nakatingin kayo sa akin lang? Sa family. Tama? Saan nagsisimula ang mga corrupt na barangay captain at politician? Sa family. Saan nagsisimula ang mga rapists? Pastor, ano ka ba naman? Puro negatibo ka naman. Pero let's be realistic here. Saan nagsimula yung mga yon? Pamilya. Hindi naman bigla na lang umusbong yun sa ilalim ng tulay. Tama? Lahat yon galing sa isang pamilya. Ito, pero yung maganda. Lahat ng future president nagsimula sa pamilya. Amen? Lahat ng magagaling na engineer, baka yung nasa likod na batang yun, maging engineer yon, saan nagsimula? Pamilya. Saan nagsimula yung magagandang beauty queen? Sa pamilya, maaari yung batang yun, beauty queen yun, we don't know. So, lahat ng maganda at pangit sa nagsisimula sa pamilya. Kaya dapat nating bantayan ang pamilya. Kaya nga lang, the family is under attack. Why? Sa Genesis pa lang sinabi na, ang binhi mo ay dudurog sa ulo niya at ang sakong niya ay tutuklaw sa iyong sakong. Di ba? Parang gano'n. Sinabi na ng Panginoon na yung binhi ng babae at yung binhi ni taning, maglalaban talaga yan. At hanggang ngayon nangyayari, di ba? Naglalaban niya ang kabutihan at kasamaan. At ang tinitira ng kalaban, yung pamilya. Tama, hindi?
Amen? Kaya dapat natin protektahan ng pamilya. Dapat talagang ginaguard natin ang family. Amen? Kaya nga sabi dito, the thief comes to kill, steal, and destroy. Dumating ang kalaban para manggulo ng pamilya, nakawan ng pamilya, patayin ng pamilya. So to speak, may mga nagsusuicide. Saan ba galing yung mga batang yun o yung mga magulang na yun? Sa pamilya pa rin. Why? Yung kalaban, tinitira pamilya. Kaya dapat guard natin ang pamilya. And the whole world is under the control of the evil one. Ito mahirap. Yung buong mundo, nasa ilalim ng kasamaan. Amen? Ang hirap na nasa mundo ka ng kasamaan, kabi mong Kristiyano ka man, paglabas mo, yung anak mo, hindi mo alam saan pupunta yan. Yung social media na lang eh. Hindi mo kayang kontrolin. Sabi ko nga sa inyo na isang araw, advertisement to. Advertisement take note. Naghahalikan dalawang lalaki. Paano kung yung bata nakita, ay, kaya bang kontrolin lagi ng magulang? Hindi. Facebook, Twitter, TikTok, ano nakikita sa TikTok? Puro ganun-ganun. Hindi ko sinabing masama, pero hindi ko rin sinabing maganda. Amen? The whole world is a control of the evil. Pero ito raw yung mga signs ng dysfunctional family. Ito na, sorry, medyo delicate yung ating topic ngayon. But we have to open our eyes. Tignan niyo yung pamilya niyo kung ganito Addiction. May addict pa sa pamilya? Huwag na nating sagutin. Addict sa pornography, addict sa pinagbabawal na gamot, addict sa social media, addict sa pagkain. Ano ba yung sinasabi nila? Yung sa pagkain? Wangbo ba yun? May terminology mga kabataan. Mukbang. Ano pa ibig sabihin ng mukbang na? Tapos mekos-mekos pa, halo-halo na raw yung kinakain. Addiction. That's addiction, my brothers and sisters. Hindi lang yung addict yung sumisingot, chongke ka pa. Hindi lang ganun. Addict din yun. Ano ba? Abuse and neglect. May magulang bang nang-aabuso ng anak? Meron bang magulang na pinababayaan ng anak? I hope and I pray wala rito. Ano pa? Personality disorders. Dati nung bata ako, walang mga bipolar. Wala noon. Ano pa ba yung mga sakit ngayon na sinasabi nila na tungkol sa utak na ganito ko ngayon? Dati wala. Mga anxiety disorder yan, tama. Wala naman dating ganun eh. Pero ngayon meron ba sa pamilya niyo yan? Ano ba? Emotional incest, di ko alam kung ano yun eh. Yung masyadong dinidibdib yata yung kanilang emosyon na hindi ako makapagtrabaho, masama ang loob ko. Ano ba? Toxic parenting. I hope and I pray yung mga magulang dito, walang ganyan. Masyadong kinokontrol yung mga bata to the point na nagre-rebelde na. Ano ba? High conflict at home environment. Magulang away ng away. Anong ginagawa ng mga anak? Naglalagay na lang ng headset. Para hindi marinig yung away ng magulang nila. Sabi nga nung isang bata, nahuli siya. Anong pangalan mo? Demonyito po. Ha? Sino tatay mo? Si Demonyo po. Sino nanay mo? Si Demonyo po. Saan nakatira? Sa impyerno po. Ha? Nalolo ka bang bata ka? Sige, ihatid kita. Narinig ng polis, demonyo ka! Lumayas ka na sa impyernong to. Sabi ng polis, oo nga, sa impyerno nga nakatira tong batang to. Ganon ba sa inyo? I hope and I pray, no? Lahat tayo dito, Kristiyano, sa mga nanonood, Good morning po, Pastor Wendell pong muli, ng Sikaya na Grace Christian Fellowship. Medyo sensitive yung topic natin. Ano ba? Emotional manipulation. Mami, masama loob ko. Huwag ka nang mag-church. Manood na lang tayo ng rewind. Manood na lang tayo ng Korean novela, mami. O kaya, yung nanay mismo, honey, huwag na tayo mag-church. Hindi naman natin makikita, hindi naman pogi yung pastor doon. Dahil sa emosyon niya, nadadama yung buong family. Ayan, signs of dysfunctional family. And these are the characteristics. Ano raw? Controlling parents. Parang ganun na rin yun. Kinokontrol mo yung mga anak mo. Ano pa? Abuse. Physically, physically, sobrang mambugbog ang tatay. Noong panahon ko, ganun yata talaga sila. Kahit sino matanong, nambubugbog talaga ang tatay. Ewan ko si Pastor Joby, para sinabi magkasing edad no? Kung nabugbog ka ako, talagang nalaki ko sa ganun. Na hindi ko alam bakit ganun ang kultura noon. Ngayon naman, nambubugbog sa daldal ng nanay. Nambubugbog kasi yung tatay hindi nagsasalita. That's abuse. Ano ba? Poor communication. Pagdating sa bahay, hindi nag-uusap ang pamilya. Ganun ba?
Nasa hapagkainan, cellphone ng cellphone pare-pareho. Meron bang ganun sa inyo? Ano ba? When person expresses an emotional, all members are affected. Dahil lang sa sakit ng isa, lahat apektado. Although, given naman yon, pero minsan hindi rin maganda. Walang nagtataas sa bumabagsak na anak. Lahat bagsak. Ano ba? Over possessiveness, responsibility to change, parents guilt child directly, indirectly, regular. Amen? Ganun ba tayo? That is a sign of a dysfunctional family. And my brothers and sisters, hindi lang nagsimula ngayon yan. Ito sabi niya, mas mabilis ang takbo ng buhay. Dahil sa mabilis ang takbo ng buhay at kawalan ng oras ng magulang, nagkakaroon ng mga anak na pasaway. Tama? Anak ba natin pasaway? I hope and I pray mga anak natin hindi pasaway. Ito mahirap. Talagang binigyan mo ng buong pagmamahal mo yung anak mo. Paglaki, pasaway. Kasi bakit? Mamaya, pag-aaralan natin. Sabi dito, hindi lang nagsimula ngayon yan. These Bible characters are dysfunctional. I'll tell you why. Si Adan at si Eva, paano naging dysfunctional? Kinaga. Sa totoo lang, malaking dahilan bakit si Eva kinagat yung kinain yung mansanas eh. Sabi di ba, tinukso siya ng ahas. Kainin mo yan, masarap yan, magiging Diyos ka. Kinain niya. Tapos, ano sabi doon sa sumunod na talata? Binigyan niya yung kanyang asawa. So, ibig sabihin, nandun. Siguro na ginagawa, nagsiselfone. Pinapakinggan lang niya, nag-uusap yung bahala sila ron, mag-usap. Tandaan natin sa family, responsibility ng tatay ang buong tahanan, hindi lang nanay. So gano'n na, napalaya sila sa paraiso. Si Isaac at Rebecca, alam niyo istorya ni Isaac at si Rebecca? Ito ba yung magnanay? Niloko nila, tama ba? Niloko nila si Isaac. Nag-connive sila para yung blessing mapunta kay Isaac, mapunta kay Jacob, hindi kay Esau. Tama? Dysfunctional yon. Si Laban, kilala niyo si Laban, yung father-in-law ni Rachel, na sabi niya, 7 years, pakasalan mo yung asawa ko, pero after 7 years, sino pinakasal? Si Leah. Niloko niya agad. Tama ba? Tama. Si Laban, uncle niya yun, niloko siya. Kaya 14 years niyang pinagtrabahuan si Rachel. Perfect love yung kanila dahil sabi nun, sandali lang tumakbo yung 7 years eh. Pero niloko nung uncle niya si Jacob. Jacob and Esau, yung magkapatid, sabi ko nga, Joseph and his brother, yung magkakapatid, nainggit kanino nainggit? Joseph. Anong ginawa? Binenta. Sinabi sa tatay, patay na. Sa Bible to mga kapatid, mga pamilya. Ano ba? Si Joseph and his brothers, Eli and his son. Si Eli, di ba, siya yung propeta ba siya? Tapos yung mga anak niya, kung ano-anong pinagagagawa sa templo, pinapabayaan niya lang. Pag maluwag ka sa anak mo, sumobrang pagmamahal mo sa anak mo, sumobrang luwag mo, asahan mo, may kalalagyan yan. Si David, ito na si David. Tama ba? Ni-rape ng anak niya yung kapatid? Yung magkapatid nag-rapean? Tama? Tapos, si Absalom gusto siyang patayin. Basahin niyo sa Bible. Correct me if I'm wrong. Pero these persons are nasa Hall of Faith, Hall of Famer to eh. Pero may mga problema sila. Amen? Si Abraham, sinungaling. These signs are dysfunctional families. Hindi lang ngayon nagsimula to, noong pa. Amen? Why? Because Jesus is, the family is under attack. Alam niyo, mabuti lang ang Panginoong Isus dumating para iligtas tayo. Para maayos tayo. Amen? Kaya nga sabi ko kanina, binigyan impress ng Lord every time there's a problem, let's look at the bright side of life. Di ba sinasabi yun, huwag daw maging nega, maging positive. Sabihin natin, let's look at the bright side of life. Why? Bright, that is Jesus. And life, that is Jesus. Amen? Pag may nangyaring hindi maganda, tignan nyo si Kristo. Maayos ang buhay. Amen? Sabi dito, John 16:33, I have overcome. Ibig sabihin, kahit may dysfunctional family, kayang ayusin ni Jesus yan. Ang dami na nating nakitang ganun. At mamaya magpapakita pa tayo ng mga ibang testimony. Amen? Si Kristo lang ang kaligtasan ng bawat pamilya.
Yung anak mo, adik, ilapit mo kay Kristo. Hindi madali. Hindi madali yan, mahirap yan. Pero alam ko, sa dulo niya, si Jesus ang magwawagi. Kasi tinalo ni Jesus yung kamatayan. Kayang-kaya niyang ayusin ang anak mo. Amen? Yung asawa mo, bungangera yan, kapit mo kay Jesus. Yung asawa mong lalaki, manginginom yan, ilapit mo kay Jesus. Kayang ayusin ni Jesus yan. Amen? Hindi madali, mahirap, pero kayang ayusin ni Jesus. Ang kailangan lang magtiwala. Amen? How to love your family, Ephesians 5:22-28. Introduction lang yon. Okay, Ephesians 5:22-28. Sa Ephesus nangyari to, sinabi to ni Apostol Pablo sa mga tig-Efeso. Sabi niya, wives, submit to your own husband as you do to the Lord. Okay, balikan natin ang kultura nun. Nung kultura nun, sobrang baba ng tingin sa mga babae. Meron isang ang prayer, kung paresay yan. Sabi niya, Lord, salamat. Unang-una, nagpe-pray ito, nagpe-pray hindi mo ako ginawang slave. Ano ba yung slave? Alipin. Hindi mo ako ginawang hentil. Nagpapasalamat, Lord, salamat din mo ako ginawang slave. Hindi mo ako ginawang Gentile. At salamat din mo ako ginawang babae. Bakit? Ganun kababa ang tingin sa babae. Ang babae nun, binibili. Tapos, kahapon nga, may napanood kami, AD 1000 na, binibili pa rin ang babae. Grabe, ang kultura nila nun. Tapos, ang babae, ang daling i-divorce. Pag ayaw mo na sa asawa mo, madali ang palitan. Maggawa ka lang ng false witness na may ginagawang kalokohan yung babae ko, yung asawa kahit wala. Pwede na. Pero yung asawang lalaki, ang hirap i-divorce. At pag namatay na yung asawa mo, wala ka ng kwenta. Sabi nila, nung panahon daw ng Greco-Roman time, ang babae, anak na babae, pwedeng patayin ng magulang kasi ayaw niya, kasi gusto nila lalaki lang. At ang pangalan ng babaeng anak, wala talaga siyang pangalan. Halimbawa, ako, pangalan ko Wendell, nagkaroon ako ng anak ng babae, ang pangalan ng anak ng babae, Wendy. Isusunod agad sa pangalan ng tatay. Hindi siya pwedeng mamili. Ganun kababa ang tingin sa mga babae. Amen? Ganun. Kaya nung sinabi ni Jesus to, ni Pablo to, wives, submit. Kasi bakit? Nagre-rebelde mga babae. Ayaw nila. Kaya lang wala silang magawa. Kaya inutusan na sila, mag-submit ka na lang. Ano ba? Mamaya, titignan natin na ibig sabihin. Jesus gave equality to woman. Bakit? Mga disciple niya, di ba? Yung mga sumusunod sa followers niya, mga babaeng iba. Di ba si Mary Magdalene, ginamit niya. Yung unang nakapasok sa tomb niya, mga babae. Sino yung mga pinupuntahan ng mga apostol, di ba? Si Dorcas, naalala niyo, si Dorcas, si Tabitha, si Priscilla at Aquila, mga babae na, ginamit ng binigyan ng karapatan, binigyan ng say ng Panginoong Hesus ang babae sa kultura. Siya ang nagbaliktad niyan kasi nung panahon niya, walang kwenta babae. Jesus gave equality to the woman. Kaya sabi ni Pablo, mag-submit na lang kayo sa asawa niyo. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Sabi dito, wives, submit yourselves to your own husband, so anak mo, as asawa, as you do to the Lord. Kung paano ka mag-submit sa Lord, ganun daw dapat sa husband. Bakit? Kasi, for the husband is the head of the wife. Tandaan na, ang ulo ng babae, lalaki. Christ is the head of the church. So when you submit to your husband, it means you submit to Christ. Yun yung dahilan. Hindi dahil lalaki yan. No. You submit to your husband because you submit to Christ. Ulitin ko mga babae, yung iba ayaw na akong tignan. You submit to your husband not because of lalaki yan. You submit to him because of Christ. Because your husband must submit to Christ. Paano pag yung asawa ko hindi nagsasubmit? Basta mag-submit ka. Si Lord bahala. Okay, di pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo. Christ is the head of the church, and now as the church submit to Christ, so also wives should submit. Ulit. Pag inuulit, ano raw ibig sabihin? Importante. Must submit to their husbands in everything. Sumunod ka. Tignan natin anong ibig sabihin ng husband. Ayan daw submit. Sa Greek, huputaso. Ang ibig sabihin niyan, pasakop. Sa English, to rule. Diba mo, to rule command, subdue, voluntarily. Hindi napipilitan. Ang Kristyanismo, natatandaan nyo, sinabi rin ni Pablo, I urge you, brothers and sisters,
Napakabuti ng Diyos, magpasakop kayo kay Jesus. So, ibig sabihin, pag nagpasakop ka sa asawa mo, hindi dahil sa asawa mo, kundi dahil si Kristo ka nagpapasakop. Amen? Voluntarily, hindi napipilitan. Pag sinabi niya, kahit nang dapat magtimpla ng kape ang lalaki, magtimpla ka na lang. Sino dapat na nagtitimpla ng kape? Lalaki. Kaso dahil sabi kay Kristo, patimpla naman ng kape, timplahan mo na lang. Dahil kay Jesus. O yan na, dahil kay Jesus. Amen? Submit voluntarily. Subdue. Alam niyo, subdue, magpatalo ka na lang. Lalaki yan eh. And mamaya, hindi pa tayo. Babae pa lang to. Okay, may lalaki rin. Kasi family itong pinag-uusapan natin. Mamaya na kayo bumawi. Amen? Sabi sa Proverbs, ito maganda. Sabi sa mga lalaki, sa original Hebrew, sabi nito, he who finds a wife finds what is good, receives favor from the Lord. So Greek, sa original Hebrew, he who finds a good wife, finds favor. Ibig sabihin, pag nakakuha ka ng asawa na mabait, pabor ng Diyos. Mabait ba ang asawa? Amen? May nag-amen. Amen? Yung iba parang ayaw sumunod. He who finds a good wife, finds favor from the Lord. Ang hirap makahanap ng totoong para sa'yo. Lagi ko masasabihin, kahapon to sa aming Bible study ng mga teens, sabi ko, hindi laging kilig. Nagdaan kasi ang Valentine's, hindi porke wala kang Valentina o Valentino, talunan ka. Sandali lang yan. Sabi nga ni Pastora, kahit na yung championship, isang araw lang yan. Diba? Yung Valentine's, isang araw lang yan. Huwag kang mainggit. Tandaan mo, ang mapapangasawa mo, hindi lang ngayon yan, habang buhay. At magpasalamat kayo kung umabot na kayo ng 5, 10, 15, 20 years. Yun, naalala nyo yung umiiyak? 20-year anniversary nila. Sabi niyo, okay, ito ko na ito. O ba't malungkot ka, anniversary natin? Naalala mo, nung nahuli tayo ng tatay mo na magka-holding hand, sabi, pakasalan kita. Oo, di ba nagpakasal naman tayo? Laya na sana ako ngayon. Amen? Hindi ganon. Dapat pag nagpakasal ka dyan, sigurado yan. Kaya mga Pilipino, yung mga ninuno natin, matatalino. Dahil sabi nila, nakagawa sila ng mga kawikaan. Sabi nila, ang pag-asawa hindi parang kaning isusubo, pag mainit, ipapasok. Hindi pwedeng, no return, no exchange yan, mga kapatid. At tandaan nyo, ang magulang hindi mo pwedeng piliin. Ang anak hindi mo pwedeng piliin. Pero ang asawa pwedeng piliin. Kaya dapat maging mapili sa asawa. Hindi puro kilig. Tandaan, nung kayo'y nagliligawan, kumakain ka sa restaurant, ang babae, finish yan. Yung spaghetti, paikot-ikot pa yan eh. Di ba sa tinidor, ginagan. Tandaan. Ang sweet naman, hindi naman ang mapapangasawa ko. Tapos pag ganun-ganun pa ng tissue, di ba? Siyempre, nagde-date kayo eh. Tapos, pagbubukasan mo pa ng pinto, talagang ang linis, ang bango, nagde-date kayo eh. Mga first time na nagde-date eh. Grabe, no, napangasawa mo, lamon. Joke lang ha. Asawa. Tapos, minsan, umuwi ka, amoy sinigang. Di man lang naligo. Amen? Joke lang ha. Ewan ko kung ganun tayo. Tandaan ang pag-aasawa sa mga wala pang asawa, sa mga wala pang asawang nanonood. Hindi biro. Kaya nga, he who finds a good wife finds good favor from the Lord. Husband, ito na. Ang mga babae, submit. Mamaya, may tatanong ko sa inyo. Husband, love your wives. Lagi ko ito sinasabi. Ang dali naman noon, mahal ko nga yan eh. Pero tingnan natin ha. Just as Christ loved the church and gave Himself, mga lalaki, kalalakihan, kaya nyo bang mamatay para sa asawa nyo? Pag nangailangan ba ng kidney, kaya mo ibigay yung kidney mo? Napaisip na. Pag ba may babaril dyan, kaya mong halangin yung bala para dyan? Kaya nyo ba talagang ibigay ang buhay niyo? Kaya nyo ba talaga magpakasikap para sa asawa niyo?
Amen? Because Christ, how Christ loved the church, binigay niya ang buhay. Kaya hindi ganun kadali. Pag ba, nagbago na yung itsura ng asawa mo na dati sexy, ang ganda ng katawan, ngayon siksik na. Dati Coke, ano yun? Coke 500. Ngayon Coke litro na. Kaya mo ba bang mahalin? Amen? Dati hindi kayo magkatabi matulog. Ngayon magkatabi na kayo natulog. Mas malakas pa maghilik sa inyo. Kaya mo ba bang mahalin? Amen? Just as Christ loved the church, may comparison, pinapakita ni Pablo, to make her holy. Ibig sabihin talagang ipagpe-pray mo, cleansing her by the washing with the water, with the word. Tandaan na, pinagpe-pray mo na, nag-aaral pa kayo ng Bible together. So this is the secret. You love her by praying for her, make her holy, and studying the word together. Napaka-importante nito. By cleansing, by the washing of the water, and by the word. Jesus, naalala ninyo? He is the living water, and Jesus is the word. So your wife, yung pagmamahal mo sa asawa mo, nilalapit mo kay Kristo araw at gabi. Lord, ingatan mo yung asawa ko. Lord, tulungan niyo ako maging mabuting asawa. Mga asawa, nagpe-pray ka ba sa gabi para sabihin kay Lord na, Lord, turuan mo ako maging mabuting asawa? Mga babae, nagpe-pray ka ba na, Lord, turuan mo ako maging mabuting asawa? Are we praying? O puro hingi? Kasi si Judith malapit na dumating. Nagpe-pray ba tayo ng ganon? To present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Pag nilapit mo kay Jesus yan, holy and blameless yan. Hindi yan titingin sa ibang lalaki kahit lumaki na yung tiyan mo. Nagkaroon ka ng dati may abs ka, ngayon monay na. Dati pandesal, ngayon monay. Because nasa kay Jesus kayo pareho. So ang pagmamahal, it's commitment between a wife and a husband. Hindi lang ito one-sided love affair. Tandaan, hindi ito ikaw lang ang magmamahal. Sabi nga nung kanta, too much love will. O, tanyo, alam nyo. Hindi pwedeng, grabe, mahal na mahal ko yung mami mo, anak. O kaya, mahal na mahal ko yung tatay mo, anak. Siya. O di magmahal ka. Bahala ka sa buhay mo. Napilitan lang ako eh. Hindi ganun. It's a two-way street. In this same way, husband ought to love their wives. Pag inuulit, tante. As their own bodies. Ingatan mo yung asawa mo. Kung iniingatan mo yung itsura mo, ingatan mo yung asawa mo. Na walang masasabi ang tao sa kanya. Amen? Kasi pinoprotektahan mo siya. Tandaan ng protekta, hindi ka lang, ano yun, sasalag ng bala. Poprotektahan mo rin siya sa atake ng kalaban. Maraming atake ang kalaban. Amen? He who loves his wife, loves himself. Paulit-ulit si Pablo. May tanong lang ako. Ano sabi? Husbands, ano sabi? Husband, submit daw. Nabago na. May bagong talata. Hindi, tanong lang. Sa husband, ano sabi? Bakit hindi sinabi na wives, loves your husband? Palaisipan yan. Bakit kaya? Okay? Don't call your wife honey. Ito kami tawagan namin honey. Don't call your wife honey, but you treat her as a vinegar. You get what I'm saying? Tawagan nyo, sweetheart, honey, lovey-dovey. Pero kung murahin mo, pula ulo hanggang paa. Natatawa si ano. Ang ganda ng tawagan nyo. Pag nasa labas, Han! Pero minumura mo. Ano ka? Tinatrato mo ba siyang suka? Pero ang tawagan nyo, honey bunch. Honey bunch. Pero kung tratuhin mo siya, mas masahol pa sa hayop. Ganun ba tayo? I hope and I pray wala. If a man love his wife, ito pag mahal ng lalaki ang asawa niyang babae, ito, an authority mixed with emotion and affection, wives will easy to submit. Pag minamahal mo at binibigyan mo ng pag-aaruga, ng emosyon, nakikita talaga yung pagmamahal mo, hindi lang sa salita at sa gawa, madaling mag-submit ang babae. Tama, hindi? Pag yung lalaki talaga naman nag-e-effort, kahit nagkakamali, given na yun. Sinagip yung sarili.
Madaling mag-submit kasi alam mo, mahal ka talaga eh. Talagang kaya niyang sumalag ng bala para sa'yo. Kaya niya magbigay ng kidney talaga para sa'yo. Madaling mag-submit. Amen? Ito naman, pag nag-submit yung asawa, kasi ang submission shows respect. Ang lalaki, gustong-gusto, nire-respeto siya. Tama ba mga kuya, mga uncle? Gustong-gusto niyo ba na nire-respeto kayo ng inyong asawa? A happy man, a happy husband, a happy father. Pag nag-submit si ate, ngiti si kuya, bigay ng entrega. Minsan may sobra pa. Kasi masaya. Tara, kain tayo sa labas. May pera ka. Pan-date natin. Ba't di mo in-entrega sa akin? Imbis na matuwa eh. Pan-date nga natin eh. Amen? Huwag naman puro Jollibee. Minsan naman doon kayo sa medyo mataas ng konti, Chowking. Mas mataas, mas mahal kasi sa Chowking eh. Jollibee kayo, burger na, mix and match pa. Nag-date naman. Minsan doon naman kayo sa kain ng konti, mas konti, Chowking. Amen? Mas maraming kakainin doon. A happy man, a happy husband, a happy father. Baliktarin nyo. A happy wife, a happy woman, a happy wife, a happy mother. Amen? Ganun lang yan. Ikot lang yan. Reciprocal yan eh. Bigayan yan. Sabi dito, ito maganda. Sabi ni Gary Foster, Religious Market Update. Active father figures play a key role in reducing behavior problems in boys in psychological problems in young women, according to the peer-reviewed journal Acta Pediatrics. Ang mga aktibong tatay, take note nagbibigay ng magandang impresyon sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ulitin ko, pag ang tatay aktibo sa kanilang tahanan, hindi lang hinahayaan yung nanay magpalaki sa anak, nagiging mabuting tao ang kanilang mga anak. Yung hindi absentee father, alam niyo absentee father? Yung mag-iintrega lang, lalabas na, makikipag-inuman, o kaya nag-a-abroad. Hindi ko sinasabi masama mag-abroad Ikaw nang bahala sa pamilya. O kahit nag-abroad ka na sa mga nanonood, hindi po, okay lang po mag-abroad. But give time to your family as much as possible. Buti dito walang OFW. Pero kung plano mo maging OFW, dapat may oras ka pa rin kausapin ang ang anak mo, ang asawa mo. Gumawa kayo ng paraan to make the family happy kahit magkalayo kayo. Amen? Sa mga nagmamahalan dito, may nagbigay ba ng rose nung Valentine's? Hindi ko sinasabing mandatory yun. Kung hindi nyo kaya magbigay ng rose, gumamela ka. But at least, ako hindi nagbigay eh. Kasi sabi ni Pastora, cash na lang. Tawa. Joke lang. Amen? May usapan kami. Amen? Pag masaya ang nanay at tatay, asahan mo yung anak. Hindi 100%, mga kapatid, walang 100%. Why? Because the family is under attack. I'll show you an example later. Pero, mas malaking porsyento na yung mga anak nyo lalaking maayos. Mga magulang, gusto nyo ba lumaki ng mga anak nyo maayos? Wala naman siguro magulang na gustong lumaki ang anak nilang addict, di ba? So, sa inyo nagsisimula ang pamilya. Okay, nagsisimula pa lang talaga ako. Ngayon, ito na. How to love your family. Number 1, place them on God's hand. Hindi lang kayo ang magmamahalan. Yung buong pamilya mo, ilalagay mo sa kamay ng Diyos. The best way to love a family is to place them in God's hand. Pinagpe-pray mo ang asawa mo, ang anak mo. Tinanong ko nga rin ito kahapon eh. Pinagpe-pray mo ba ang asawa mo at anak mo? Amen. Praise God. Anong klaseng nanay o tatay ka kung hindi mo pinagpe-pray ang anak mo at asawa mo? Amen? Hindi ko na-elaborate yun. Sabi ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. Hindi lang siya nakontento ipag-pray, nagsiserve silang lahat. Why? Kasi natitrain na yung bata o nawala yung mga bata. Sila mag-wash your mom niya. Maganda yung natuwa ako nung yung mga bata nagbibigay nung kaya lang dahan-dahan lang kasi baka matapon. Pero natuwa ako. Mas natuwa ako kaysa yung mga adult. Sabi ko, sarap, ang ganda palang tignan yung mga bata na yung nagsiserve. Ang ganda tignan para sa isang pastor na katulad ka, yung mga bata na aktibo sa gawain sa loob ng iglesia. At kayo mismo bilang magulang, di ba? Ang ganda na yung mga anak nyo ginagamit sa church. Tama, hindi? Wala nga lang tayo masyadong ministry, but I pray na pag nagkaroon ng music ministry, magkaroon ng tambourine at balang araw, yung mga batang yan, sila natutugtog dito. Siguro ang sarap tignan na yung mga bata, sila na yung mga musician. Kasi
Mas malakas pang hatak si James nga. Sabi niya, kailan mo ba ako matututo mag-drums? Sabi ko, mag-pray ka anak na magtuturo. Sa'yo gusto na niya eh. Sabi ko, yung drum anak, gamitin mo yan pag may nagtuturo na. Yung gitara, may organ tayo, gamitin yan. Kaya lang wala pa eh. Hindi pa nagpapadala ang Lord. Hindi ko alam kung bakit, pero I'm sure may plano ang Lord dito. Amen? At pangarap ko, pinagpe-pray ko, balang araw na yung mga anak natin kumakanta, may nagtatamburin. Baka si Rich nagtatamburin. Amen? Ang sarap tignan. Commit to the Lord whatever you do in your plan, establish with your plan. Lahat ng tungkol sa pamilya mo, itaas mo sa Diyos. Pag-aaral ng anak mo, kukunin ng anak mo, lahat. Baon ng anak mo, kung anong kakainin, lahat itaas mo sa Diyos. Amen? Hindi pwede na maging magulang ka na hindi mo pinagpe-pray ang mga mahal mo sa buhay. Sabi dito ni Pedro, in the same way, inulit pa, you husbands must give honor to your wives. Paulit-ulit, di ba niyo pansin? Nasa Biblia ang tamang pamumuhay ng isang mag-asawa. Treat your wife with understanding as you live together. Minsan ang asawa, ewan ko ba, bakit ganon? Di nyo kayo nagtaka, bakit laging pinapangalan sa bagyo, pangalan ng babae? Napaisip sila. Di nyo pansin? Kasi ang isip daw ng babae, pabago-bago. Tama ba? Huwag nyo ako tingnan ng masama. Mabilis pagbago ang isip ng babae. Kaya sabi ni Pedro, treat them with understanding. Pag tinopak na talaga no? Pag pray mo na mawala na. Malay mo, meron lang menstruation o meron lang nakaaway o meron lang gustong bilhin o meron lang gustong makuha. Di ba? Ayan as you live together, huwag mong ibalik sa nanay at tatay niya. Ayoko na po ng asawa ko. Topakin. Ang sabi rito, she may be weaker than you are, but she is equal. Naalala nyo yung Hebrew word? Di ba nung ginawa si Eva at Adan, ano dapat sila? Equal. Naalala niyo? Nagbago lang dahil nagkasala. Ano yung word? Azer. Ano ibig sabihin? Helpmate. Ibig sabihin equal, pantay. Inulit ni Pedro, your equal partner in God's gift. Inulit. Sinabi sa Old Testament, sinabi sa New Testament, ang asawa, regalo ng Diyos. Kaya kayong mga lalaki o kayong mga babae, may regalo kayo. Ang swerte naman ni Pastor, ang gwapo na regalo. Tawa. Tingnan mo yung regalo mo. Tingnan mo yung regalo mo. Ikaw? Regalo ka pala. Ew. Amen? God's gift of new life. Bagong buhay kasi a man will leave his wife, his father and his mother at mag-establish sila ng isang tahanan. Treat her as you should so that your prayers will not be hindered. Kaya makinig pag hindi mo tinatrato ng maayos ang asawa mong babae, hindi ka ma-answer. May prayer kang hindi masasagot. Hindi ako nagsabi niyan dahil ako nagulat din. Hindi ko alam bakit sinabi yon. Siguro, kagaya ng sinabi natin, you call her honey but you treat her a vinegar. Baka ganun ka. Hindi mo tinatrato ng maayos ang asawa mo. Amen? Okay, Psalms 127, ito naman. Children are gift from the Lord. Pati anak, regalo ng Diyos. Napansin niyo yung mga yan? Ako, nag-aaral, pinapakita ng Lord sa akin yun Ang asawa, regalo. Ang anak din pala, regalo ng Diyos. So kung ikaw may asawa at anak, may dalawang regalo sa Diyos. Amen? Bakit kayong husband, hindi regalo ng Diyos? Wala pa ako nakitang verse Okay? Malungkot. Ito Tama ba malungkot pag walang kasama? Oo agad Si Leo malungkot. Amen? Malungkot pag walang pamilya. Kaya kami ni Pastora ngayon, medyo kulang. Wala yung aming anak, kaya alog-alog kami. Isang gwapo at isang maganda lang yung nasa bahay. Wala yung pinakamaganda. Amen? Sabi dito, kahit sa pera malungkot daw pag walang kasama. Napansin niyo? Oo daw, ate. Pag walang kasama yung 1,000, nag-iisa lang siya malungkot. Pero ito, bigyan ko kayo ng proof. Tingnan niyo, malungkot sila. Di ba? Yung mga lalaki malungkot. Walang kasama Si Ninoy malungkot nung nag-iisa. Pero nung dumating si Cory, sumaya. Tama, hindi. Pati sa pera, nalungkot nung wala yung asawa. Tingnan nyo, nung tatlo na sila,
yung babae lang masaya. Pinaghahabulan nila ako. Amen? Kahit sa pera, masaya pag may kasama. Amen? Ikaw ba masaya kasama mo asawa? Hindi oo. Amen? Sumasaya pag may kasama. Pangalawa, read your Bible. Sinabi na kanina, make her holy by the water and the word. And that is Jesus. Kaya sabi dito, ang salita ni Kristo ay hayaan niyo yung lubos ang manatili sa inyong puso inyo. Magkasama kayo ng asawa mo, turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Magpalitan kayo ng verse, mag-aral kayo pareho, mag-asawa. Kaya nga kami, lagi namin sinasabi, no, kahit nung nasa Dubai kami, yung mga mag-asawa, dapat meron silang family Bible study, kahit sila lang 3. There was a time, nung nandito pa si Cleo, nagba-Bible study kami 3, pati yung bata pinagtuturo namin. Amen? Kasi marunong na sila eh. Siguro si James, pinaintindihan na yan. Kahit siguro si Dean, may alam na yan eh. Amen? Sa Bible study ng mga kids, nagtuturo na. Yung pinakabata, 12 yata, nagtuturo na. May matututunan ka sa kanila. Kagabi may natutunan ako eh. Ang best friend daw, ang friend, ang mga common friend, pwedeng mawala sa buhay. Naniniwala ba kayo? Kasi bakit? Yung dulo nila, END. Friend. END. May N. O, may N daw. Natutol ako sa bata kahapon eh. Pero ang family, dapat daw minamahal. Ano yung dulo ng family? Last 3 letters. Ano raw? I-L. Anong ibig sabihin nun? I love you. Bata nyo, may natutunan ako sa bata kahapon. Hayaan nyo magturo ang bata. Tuturuan talaga kayo. Ikaw, mami, maingay ka. Ikaw, daddy. Hayaan nyo silang magturo. Pero biblical, ha? Amen? Okay. Deuteronomy 8, 6, 7 to 9. Ituro ninyo ito sa mga anak. Pag-aralan ninyo ito na inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Grabe no, nung Old Testament. Ipulupot ninyo sa inyong kamay bilang tanda, itali sa inyong puso, isulat sa hamba ng pintuan ng inyong bahay ang mga tarangkahan. Ano ibig sabihin? Let the word of God be in your house. Hindi lang sa nanay at sa tatay. Yung tatay ang galing-galing sa memory verse, yung nanay ang galing-galing sa memory verse, yung anak, anong alam? Wala. Be intentional as a parent. Nanay ka, tatay ka, maging intentional yung pagiging magulang mo. Hindi lang yung sa salita. Minsan nga sa PTA meeting, wala ka pa eh. Anak, maintindihan mo naman, may pasok ako. Yes, pero hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon. Amen? Aralin ito pamuhay ang kanyang salita. Okay, merong isang pastor na napakinggan ko to. Sabi na yung isang pastor, di ba, obey daw eh. Gabi na, mga 11. Ngayon, nakikita niya doon sa jeepney stop, walang humihinto mga jeep. Nakita niya yung mga tao nandun, sinasalubong yung mga jeep. Takbo siya ron. Kaya lang naalala niya, nakasalagay doon, no loading. Sabi ni Lord sa kanya, anak, doon ka sa jeepney stop, pastor ka. Siya lang mag-isa ron. Sabi na nga, Lord, mag-iintay ako dito. Kalain niyo, may dumating na jeep, galing sa kabilang side, unang-una siya, sa harapan siya. Praise the Lord, talagang obey. Sabi niya, gano'n. O, ayan nakasakay ka. Next week, gano'n na naman ang ginawa niya. Sumunod na naman siya kay Lord. Doon na naman ang galing. 3rd week, eto na. Lord, anong oras na? Hindi pa ako umuwi. Alam niyo, nakauwi rin siya sa unahan pa. Kaya lang, alauna na. At least obey. Amen? Obey the word of God. Turuan niyo mga mag-anak niyo. Dati may memory verse tayo rito eh. Mga memory verse ka, mga bata, gagaling. Siguro kung darating ang panahon, ulitin natin yun sa biyaya ng Lord. Nakakatuwa si Dean, si Kurt, si James. Amen? Kahit Jesus wept lang, dapat alam nila. Kahit John 3:16, dapat alam nila. Amen? Si Rich, parang araw. Kahit bulol-bulol yan. Ano yung pangalan ng apo mo? Si Sky. Excited ako sila makita balang araw na nagsisilita sa harapan. Amen? Pangatlo, accept and forgive. Matatapos na tayo. Sabi ko nga, ang asawa, ang anak, masasaktan ka niyan sa ayaw mo at hindi mo gusto. May magagawa sila na masasaktan ka sa ayaw at sa gusto nila.
Meron silang kaanyuan na gusto na ayaw mo. Pero balawa, ganito gusto mo maging abogado ang anak mo. Gusto niya maging dancer. Dancer na cultural dancer yung artist. Accept them. Accept them for who they are. Sabi sa Genesis 3:19, alam niyo bakit kailangan natin i-accept ang isa't isa? Kasi galing tayo sa alabok. Dahil sa alabok ka doon nang galing, sa alabok ka rin babalik. Ibig sabihin, hindi tayo perfect. Sino tayo para hindi tanggapin yung pagkakamali ng asawa natin? Sino tayo para hindi tanggapin yung pagkakamali ng anak natin? Yes, they will hurt you. At matuto tayong magpatawad. At ituro natin sa mga anak natin ang acceptance at pagpapatawad. May mga anak, may mga anak na lalaki na nagiging binabae. Wala tayong magagawa. Pag-pray natin. Walang imposible sa Diyos. But learn to accept them for who they are. Amen? Hindi ko sinasabing maganda yun. Ipag-pray na natin. May anak na gusto niya magbihis lalaki. Pag-pray na natin. Pero turo natin sa kanila yung tama. Pero accept them. Yung asawa mo, ayaw magmaneho. Yung asawa mong babae, ayaw magplantsa. Ikaw, ayaw mo maglaba. Accept them. Accept them for who they are. Mga kapatid ko, meron ka bang naaalalang ayaw mo sa asawa mo? Meron ka bang naaalang ayaw mo sa anak mo? Kung ano man yan, tanggapin mo yan. Amen? Alam ni Lord, galing tayo sa alabok, pero minahal tayo ng totoo. Walang perfecto. Amen? Sabi dito, ang Panginoong Jesus sabi dito, the Son of Man came eating and drinking, a friend of a tax collector and sinner. Sino pinuntahan ng Panginoong Jesus? Makasalanan. Yung mga, sabi ng iba, salot ng lipunan, doon siya pumunta. Kung si Jesus tinatanggap, yung mga hindi katanggap-tanggap, sino tayo para hindi tanggapin yung ating pamilya? Wala akong choice, ikaw naging anak ko. Di ba? Pero may choice ka sa asawa mo. Bakit ngayon gusto mo nang isoli sa magulang niya? Nung nalaman mo na ganito pala siya, na 3 oras sa banyo, late ka na, ayaw ka pang papasukin. Amen? Tanggapin at patawarin kahit nasaktan o sinaktan tayo. Tandaan, blood is thicker than water. Kung ikaw hindi mo kayang tanggapin ng anak mo, kung ikaw hindi mo kayang tanggapin ng asawa mo, sinong tatanggap sa kanila? Amen? Tanggapin. Matutong tanggapin. Yun yung dapat ingredient. And love them. Kasi sabi dito, maging asawa o anak man na binago ng panahon. Tandaan, binabago tayo ng panahon. Sabi natin, we declare, paganda ng paganda, papugi ng papugi, payaman ng payaman. Declare that kung gusto nyo. Pero sometimes, along the way, may mangyayari na hindi mo gusto, pero nangyari. Tanggapin. Tanggapin. Kasi magiging magadali lang ang i-accept ang isang bagay pag tinatanggap mo. Parang yun din yun Tanggapin sila. Si Jesus, ito, tandaan natin, ang prodigal son, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Ito yung anak na sobrang sama, na parang sinabi, tatay, mamatay ka na dahil kinuha yung mana niya. Anong ginawa niya? Nilustay niya lang yan sa kung saan-saan. Pero na napasyahan niya, na bumalik, sabi niya, doon sa amin, yung kinakain ng katulong, ang sasarap. Uuwi na lang ako doon. Kaya sabi niya, sasabihin ko sa tatay ko, tatay, hindi na ako anak mo, gawin mo na lang ang katulong. Pero anong ginawa ng tatay? Niyakap pa rin siya. Sabi ko sa inyo, ang baho-baho ng lalaki to dahil gusto na niyang kainin yung kaning baboy Napakarumi niya, napakabaho niya. Anong ginawa ng tatay? Niyakap. Pinaghahalikan, hindi pinansin. Ano sabi natin sa prodigal son? Tayo to. At sino yung tatay? Si God to. Kung si Jesus, si God na natanggap tayo nung hindi tayo katanggap-tanggap, nang bulok tayo, nang mabaho tayo. Sino tayo para hindi tanggapin yung asawa natin na nagkamali, yung anak natin na nagkamali? Amen? Matutong tanggapin ano man yung nagawa nila. Bakit? Magkakamali ka rin. Hindi ko sinabi magkamali tayo, pero magkakamali rin tayo kahit sa ayaw sa gusto natin. Amen? Kaya sabi dito, sapagkat ang anak kong ito'y namatay na, ngunit siya'y nabuhay, nawala, muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Whatever their problems will be in the future,
Learn to accept them. Maging sino man sila. Huwag i-give up. Tandaan sa bahay. Ito mga magkakapatid. Lalo naman siguro tayo dito, may kapatid, di ba? Sa tahanan, lagi may black sheep. Mag-isip na kayo. May black sheep ba kami? Kung hindi mo maisip kung sino black sheep, baka ikaw yun. Tama? May black sheep sa magkakapatid. Sa mga tito-tita, may black sheep. Kung hindi man black na black, baka brown. Baka hindi lumabas yung sungay talaga. Pero, God can make him a white sheep. Amen? Marami ng ganyan. Bigyan natin ng isang example. Si Pastor Clem Guillermo, napapakinggan niyo sa DCAS. Isa tong magaling na counselor. Ang kanyang forte, family. Family, relationship, magaling to. Talagang pag nagpayo to, sagad sa buto. Kasi yun yung forte at yun yung gift na binigay sa kanya ng Lord. Pero, meron siyang black sheep na anak. Si Clem, ito yata. Si Clem Guillermo. I don't know kung ito. Si Clem Guillermo. Clem parang ganun. Hindi siya. Hindi, Kim Guillermo. Black sheep to. Addict to. Manginginom. One time, dahil daw sa drunk driving, kung hindi ako nagkakamali, na-aksidente to. Nakabangga yata. At hinuli ng pulis. Kaso, dahil nga sikat ito si Pastor Clem, wala na si Pastor Clem, patay na to. Kilala nung hepe ng polisiya na anak to. Tinawagan, Pastor Clem, andito po yung anak nyo. Ano pong gagawin natin? Pwede ko na po itong palayain sa bilang. Hindi, ikulong yan. Grabe counselor to. May black sheep siya. Hindi niya kaya patinuin yung kanyang anak. At ano ginawa niya? Pinakulong. At doon nung nakulong yung anak niyang yun, nabugbog. Anak ka ng pastor matigas ang ulo mo, binugbog. Alam mo naman sa loob ng presinto ng kulungan, mahirap makulong. Yung iba, nire-rape pa. Na-rape ka, re-raping ka rin namin, ganun. Wala nang batas sa loob ng kulungan. At grabe yung pinagdaanan ng batang to dahil nakulong siya. Alam niyo, paglabas ng bata, lalong nagrebelde. Galit na galit sa ama. Dumaan ang panahon, walang magawa si Pastor Clem. Hanggang nagkaroon siya ng cancer. At malapit na siyang mamatay. At na-realize ng anak ang importansya ng mamamatay na ama. Humingi siya ng tawad sa tatay niya at humingi rin ng tawad si Pastor Clem. Sabi niya, anak, pasensya ka na, hindi kita nabigyan ng tamang oras. Tay, pasensya na rin, nagrebelde ko. Nagyakapan, nag-reconcile yung mag-ama. Hanggang kaya lang, ilang taon na lang o ilang buwan na lang, namatay si Pastor Clem. At alam nyo, maganda, ang nagpatuloy ng ministry ni Pastor Clem, si Kim Guillermo. Laging kayang baguhin ng Lord yung pangit na sitwasyon sa isang magandang sitwasyon. Alam niyo, mas magaling to si Kim. Bakit? Pinagdaanan niya. Kinikilabutan ako pag naririnig ko istorya niyan. Bakit? Black sheep ang anak mo ngayon? Mag-pray mo, kumitigil kay Lord. Mag-itigil. Huwag mong itigil. Ilihiyak mo, iluhod mo. Marami pa, nag-uusap nga kami ni Pastoran isang araw, maraming black sheep na mga anak ng pastor. Meron nga sikat na pastor, alam nyo, nang ginawa ng anak, nag-suicide. Si Rick Warren, kilala niyo si Rick Warren? Nag-suicide ang anak mo, hindi natin alam bakit. At may mga personal kaming kilala na may mga black sheep sa pamilya, pastor. Kaya mga anak natin, pag-pray natin lagi. Bakit tinitira ng kalaban? Lalo na mga pamilyang pastor. Mga ginagamit. Kasi ginagamit yan ng kalaban para huminto tayo. Sometimes, you will feel, ayoko na, nawawalan ako ng oras sa anak ko eh. O baka may kailangan yung anak ko, ayaw niya yung ginagawa ko. Pero patuloy lang, pag-pray nyo lang. Amen? At kung ganun sila, tanggapin natin sila, pero wag natin silang ihinto sa panalangin. Amen? Kung hindi pa nagbabago, ilapit sa Panginoon. James 1:20, because human anger does not produce the righteousness of God. Kahit sigawan mo na sigawan yan, hindi raw nakikita sa sigaw ang kabutihan ng Diyos. Ako, tinigil ko na eh. Isang araw, nagsisisi ako bakit nasigawan ko yung anak ko. Tapos, biglang yung isang, nakikinig kasi ako ng preaching, narinig ko to, sabi ko, Lord, sorry. Lalayo lang sila lalo eh. Minsan, lalayo. Sabi, di ba, fathers, do not exasperate your child.
Huwag nyo silang palayuin sa iyo. Kasi yung sobrang sermon, yung sobrang galit, minsan lumalayo sila. Tandaan, hindi nakikinig ang anak sa magulang. Totoo lang. Alam nyo ginagawa nila? Tinitignan nila tayo. Anak, kumain ka ng gulay, pero ikaw di ka kumakain ng gulay. Tama, hindi. Anak, mag-church ka nga. Ikaw, hindi ka nag-church. Di mag-church yan. Tatay ko nga. May naninigarilyo, nahuli ng nanay. O ba't naninigarilyo ka? Si tatay, nagninigarilyo eh. O ba't anak, ang ingay-ingay mo, talaka ng talak sa kaklase mo. Di ba ikaw, mami, talaka ng talak kay daddy? Anger does not produce the righteousness of God. Sapul ako dito. Kasi alam ni Pastora, pag uminit ang ulo ko, mainit talaga ang ulo ko. Nasermon ako yung anak ko. Pero nung narinig ko tong verse na to, grabe, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Because anger does not produce the righteousness of God. Amen? Pangapat, you participate. Lahat tayo may pananagutan para tumino at sumaya ang pamilya. Tama, hindi. Hindi pwedeng si nanay lang ang pinipilit buuin ang pamilya. Hindi pwedeng si tatay lang ginagawa masaya ang pamilya. Hindi pwedeng anak lang. Dapat tayong tatlo. Anak, ama, nanay. Tama? May partisipasyon. Hindi pwedeng yung isa lang. Hindi pwedeng yung dalawa lang. Hindi pwedeng yung nanay at tatay lang ang masaya. Hindi pwedeng yung nanay at anak lang ang masaya. Hindi pwedeng yung tatay at anak lang ang masaya. Dapat lahat nagpa-participate. A Swedish research found regular positive contact reduces criminal behavior among children in low-income families, and enhances cognitive skills in intelligence, reasoning, and language development. Children who live with both mother and father figure also had less behavioral problem than those who had just lived with their mother alone. Sabi dito, yung mga anak na nakatira sa kanilang nanay at tatay ay mayroong less behavioral problem. Pag nanay at tatay mo, lumaki ka, mas lumalaki kang matino. Bakit? Sabi dito, Swedish research ito, at yung mga low-income families daw, ang tinitira. Kasi alam ng low-income families, minsan wala nang oras sa magulang as anak. Minsan naman, pag low-income families, kadalasan, hindi ko sinasabing lahat yung nanay, ABS. Ay, lalaki pala yun. Alak, babae, sugal. Yung lalaki na nanay naman, CBN. Chismosa na bumangera, nager. Matataw. Pero wala dito noon. May Jesus na tayo, di ba? Palakpakan nga natin si Jesus. Pastor, kanina ka pa sermon ng sermon. Nung sinisermon, ang patay ko, natatamaan eh. Magulang din ako. Mas maganda kung buo at nagkakasundo. Naniwala ba kayo dyan? Amen. Give time to your family. Hindi pwedeng puro trabaho. Hindi pwedeng puro ministry. Kaya nga kami, hindi nyo napansin, pag linggo, as much as possible, 1-2 oras lang tayo. Kasi gusto namin, lalo na yung mga magulang, isa lang ang day off, may family time kayo. Hindi nyo napansin, hindi namin inuubos yung oras nyo. Yung iba, half day. Hindi ko sinasabing masama yun. Pero gusto namin, kasi alam namin, yung iba sa inyo, isa lang ang day off. Give time to your family. Lumabas kayo kahit sa park lang, o kaya sa bahay lang, manood kayo ng movie. Be a family. Maganda yun, nandito tayo sa church, pero huwag niyong ubusin puro ministry. Yung nanay, saan ka galing? Nag-prayer meeting, saan ka nagaling? Nag-BS, iniwan sa bahay, palantsahin, iniwan sa bahay, magulong lababo, puro hugasin. Ang galing-galing dito magturo, pagdating sa bahay, hindi naman ina-apply. Amen. Have a time with your family. Colossians 3:18, inulit na naman ni Pablo, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Lalaki, mahalin ang inyong asawa. Mga magulang, sundin lagi ang inyong mga magulang, mga anak. Mga magulang, huwag ninyong papagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng Lord. Tatlong sangay ng pamilya kasama si Lord. Huwag tatanggalin si Lord sa pamilya. Amen? Tatanggalin si Lord. How to discipline your child? Mabilisan na to. Una, pray for them. Ask for guidance. Mga magulang, tinanong ko na kanila, pinagpe-pray ba ang inyong mga anak? Amen. Pangalawa, love them. Minamahal ba ang mga anak? Amen. Pangatlo, do not spare a rod. Disiplinahin sila. Mga nanay at tatay, pinapalo ba ang anak? Of course. Alam nyo, mga bata ngayon, si Leo nakatingin sa akin.
Ang mga bata ngayon, ito yung kultura na pag inutusan mo, wait lang, chill lang, relax. Ano pa ba yung mga terminology nila ngayon? Kalma. Pag inuutusan, galit na yung nanay, kalma. Do not spare a rod. Disiplina. Sabi nung isang kasamahan ko, Sir, kaya po ganito na ang mga bata ngayon kasi takot na ang magulang sa anak. Meron ba dito ngayon? Mga nanonood, takot ka ba sa anak mo? Hindi makahinga. Mga magulang, takot ba tayo sa anak natin? Kasi may bantay bata na ngayon. Sa Amerika, takot ang magulang sa anak kasi susumbong sila sa gobyerno. Tanyo lumalaki mga anak nila. Hindi ko sinabing masama yon, hindi ko rin sinabing mabuti yon. Do not spare a rod. Pag kailangan paluin. Pero sabihin, at huwag magsusorry, bakit pinalo ang anak? Pinalo mo, tapos magsusorry ka. Pero ituro mo sa kanila, bakit mo sila pinalo. Amen? Pag medyo kumalma na, anak, bakit kita pinalo? Kasi po, at least alam nila. Pero wag kang magsusorry. Anak, sorry Hindi ganun. Pinalo mo, magsusorry ka. Hello? Ganun ba tayo? Amen. Pero wag sobra, sabi sa Colossians. Wag daw labis. Pang-apat, teach them intentionally of the Word of God. Pag ba nagpe-pray, mga magulang, pag ba kumakain, nagpe-pray kayo? Sino nagpe-pray? Kayo ay anak niyo. Turuan niyo yung anak niyo na mag-pray. Amen. Nakatingin sa akin. Pang-5, do not provoke. Huwag niyong galitin. Yung alam niyo nang gustong-gusto niyo yung umattend doon, tinitikis niyo pa. Gustong-gusto yung isang bagay, hindi mo kayang bilhin, inaasar mo pa. Yung pinoprovoke mo magalit sa iyong anak mo, ipaliwanag mo ng maayos. Hoy, bata ka, tumigil ka, ako tatay dito. Hoy, anak lang kita. Aray. Yes, totoo yun. Wala. Pero masakit yun sa anak. Aray. Alam nyo, ako unang tinatamaan dito eh. Mahirap tumayo sa pulpit, alam nyo? Ako tinatamaan. And be an example. Hindi, ulitin ko nabasa ko ito eh. Nabasa ko pa napakinggan. Hindi tayo sinusunod ng anak dahil sa kasi sermon. Sinusunod tayo ng anak kasi nakikita nilang ginagawa natin. Kung paano mga tatay, kung paano mo tratuhin ang asawa mo, ganun din sila tatrato sa babae. Mga nanay, kung paano mo tratuhin ang asawa mo, ganun sila tatrato sa lalaki. Nag-iisip na kayo ngayon, kung paano kayo tinrato, paano ang magulang nyo nun. Sabi ko nga sa inyo, napakalaking parte ng anak ang mga magulang. Amen? If all else fails, nagawa mo lahat yan, sablay. God is in control. Maganda rito, may takbuhan tayo si Lord eh. Lagi tayo may fallback eh. Kahit ako talaga nagpe-pray eh. Amen? Sarili ko, pinagpe-pray ko na maging mabuting asawa at maging mabuting magulang. Lagi yan. Kasi hindi ako marunong. Meron ba rito? Okay, makinig mga tatay. Nung nag-asawa ka ba, alam mo na bang magiging mabuting tatay ka? Hindi. Mga nanay, nung kayo ba ay nag-asawa, alam mo na ba magiging mabuting nanay ka? Hindi. Hindi. Nung nag-asawa ka, trial and error yan. Yung sinigang mo nga, nilaga, unang luto mo eh. Yung beef stick mo nga, mechado. Yung beef stick mo, walang asim. Trial and error ang pag-aasawa. Hindi yan madali. At lalo namang trial and error ang pagiging magulang. Mga anak, hindi ba sabihin ng anak ko eh, hindi ko naman ginustong maging mabuhay. Sabihin, anak, hindi ka rin ginusto ng anak ng magulang mo para maging anak ka. Tablahan lang. Kaya dapat may respeto sa pamilya. Amen? Masakit. Ako nasasaktan. Sabi nga, awit, aray, ang sakit. Pero kailangan natin pag-aralan ito para maging maayos ang pamilya natin. Amen? Di baling masaktan pero may natutunan. Kaysa nagtawanan, wala rin naman. Wow, bago yun. Amen?
Di baling masaktan pero may natutunan kaysa nagtawanan na walang natutunan. San ka? Ang saya-saya mo umalis, tawa ka ng tawa kay pastor. Pagdating mo sa kanto, wala natutunan. Nasaktan ka hanggang bagay iniisip mo. Amen? At tinuturuan tayo, hindi ako nagtuturo, si Lord. Ang pamilya nagpapalakasan, hindi nag-iila. Amen? Okay, tapos na tayo. Summary, ano yung unang-una? Nakalimutan kasi nasaktan. Ano unang gagawin? Place in God's hand. Itinataas ang pamilya sa Lord. Pangalawa, read the Bible together sa family. Pangatlo, accept and forgive. Yan, napaka-importante niyan. Pangapat, you participate. May partisipasyon ng anak, may partisipasyon ang nanay at tatay. Anong gagawin sa how to love your family? Pray for them. Pray. Pray. Napaka-importante ng prayer. Mga kapatid, lalabas na po yung book ni Pastor, How to Pray. Malapit na. Suportahan niyo po. Nag-plug pa eh. No? Tapos na po, ini-edit na lang. Amen? Matthew 12, ito napakaganda. Ito nakita ko. Ngunit sinasabi, sino ang aking ina? Sabi ni Jesus to, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad. Sinabi, sila ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat ang sino mong sumusunod sa kalooban ng aking ma, na nasa langit na yon, na ina aking kapatid. Ang tanong, sumusunod ba tayo kay Jesus? Tayong ina at kanyang mga kapatid. At ito ginagawa niya. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin. Tanong, nananalig ba tayo kay Jesus? Pinapag-pray tayo ni Jesus. Na huwag tayong sumablay. Akala nyo tayo lang nagpe-pray. Si Jesus pinagpe-pray tayo. Ano sabi? Ama, sila na binigay mo sa akin and nais kong makasama mo sa kinaroroonan ko. Amen? Ang bait ni Jesus. Ang bait ni Jesus. Alam niya magkakamali ang nanay, alam niya magkakamali ang tatay, alam niya magkakamali ang anak. Kaya ngayon pa lang, pinagpe-pray na niya tayo. Amen? Di ba sabi, if you don't know how to pray, the Holy Spirit will intercede for you. Jesus is praying for us right now. Amen? Sabi mo, pinagpe-pray ka ni Jesus. Amen? Sino ang, ano sabi dito? At ngayon ay nasa kanan ng Diyos na namamagitan para sa atin. Nasaan si Jesus? Nasa kanan ng Ama. Sabi niya, Lord, tulungan mo maging mabuting tatay si Wendell, ha? Lord, tulungan mo maging mabuting asawa si Janor. Lord, tulungan mo maging tatay si Joby at saka si Emmanuel, ha? Maging mabuting nanay si Daisy at saka si Gina. Pinapag-pray tayo ni Jesus. Amen? At pag nagkamali tayo, tinatama tayo ni Jesus. Amen? Hindi niyo napansin, may bumubulong sa atin lagi. Hoy, Wendell, mali yan. Pagkatapos mong sermon ng anak mo, parang kang binuhusan ng malamig na tubig. And that is the Holy Spirit. Amen? Ito maganda, last na to. Si Ignacy Paderewski, I don't know the validity, pero usap-usapan ko. Isang magaling na pianist, isang Polish, taga Poland. Ngayon, yung isang nanay, gustong-gusto niya na matuto yung kanyang anak, matuto ng piano, kaya sinama niya sa concert. Wow, ano pangalan niya? Si Dirk ba yan? Si Dean, ayan si Dean. Halimbawa, si Daisy, sinama niya si Dean. Nandun si Ignacy. Sabi niya, anak, magpapiano si yan, magaling yan, ha? Tignan mo yan, ha? Parang ganun. Inaano niya, sabi niya, anak, tingnan mo yan, ha? Ngayon, ito pa lang si Dean, makulit. Makulit daw no? Nung patay ang ilaw, umakyat sa entablado. Pagbukas ng spotlight, nandun sa piano, si Dean. Nagigets yung storya? At ito matindi, nag-play. Twinkle, twinkle, little star. Ting, ting, ting. Kung ikaw yung nanay, ikaw si Daisy, ano anak, liga rito, anak. Yung anak, tonto magpiano. Tingnan yung mga tao. Pasok ngayon si Ignacy. Yung mga bata, yung mga nasa stage, hatakin. Sabi ni Ignacy, huwag matakin. Yan mo lang mag-play si Dean doon. Ting, ting, ting. Tonto yung bata. Ting, ting, ting. Ngayon yung si Daisy nandun na. Sorry po, hindi ka dito baba. Hindi bumababa. Alam mo ginagawa ni Ignacy, kumuha ng silya, tabi sila. Yung little, twinkle, twinkle, little star, nilagyan niya ng bass, nilagyan niya ng 2 kamay na, bali 3 kamay na, 4 na kamay, nagpe-play ng piano. Tapos narinig ng orchestra, nag-play na rin. Ang ganda lumabas ng twinkle, twinkle, little star. Alam niyo, ganun si Jesus. Nagpe-play tayo ng Twinkle, Twinkle, Little Star na pangit. Pero along the way ng buhay, tinatama niya. Ang sabi ni Ignacy, sige lang anak, play ka lang. Ganun sinasabi ni Jesus sa atin. Gina, patuloy mo lang. Joel, patuloy ka lang.
Danica, patuloy ka lang. Ditas, patuloy ka lang. Ako bahala sa iyo. Magiging maayos ang pamilya mo dahil sa biyaya ko. Amen? Palakpakan natin si Lord. Tayo na po tayo manalangin. And let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat, 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 Lord.